Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Tita Trees itinanim sa paligid ng Capitol Complex ng Pangasinan. Kalidad ng early childhood education pinalalakas sa Pangasinan. At Pangasinan 5th District Representative Gico Jr. nagbabala sa paglipanan ng mga pekeng Facebook account. Unang ratsyada, mas luntian, mas malamig at preskong simoy ng hangin at environment-friendly na pasyalan. Ito ang adhikain para sa Capitol Complex ng Pangasinan. Kaya naman, isinagawa ang transplanting o ang paglilipat ng mga tanim na puno, partikular ang puno ng dita sa paligid ng Capitol Complex. Layon din itong gawing mas climate resilient at biodiverse ang naturang lugar. Bukod sa mga puno ng dita, inaasahang ililipat din dito ang mga puno gaya ng Palawan cherry, banaba, bani at Philippine sakura. Makatutulong naman ang mga ito sa pagpapatibay ng lupa at mabawasan ang labis na init. Patunay ito na ang capital redevelopment na pinangunahan ni Governor Gico III ay hindi lamang para magkaroon ng magandang pasyalan, kundi para maprotektahan din ang kalikasan. Mahalaga ang edukasyon sa buhay ng bawat isa. Kaya't sa mga unang baitang pa lamang ng mga bata, mahalaga nang matanggap nila ang dekalidad na edukasyon. Bilang tugon ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Monmon V. Gico III, isinagawa ang 2 araw ng training orientation on the early childhood care and development. Dinalahan ito ng mga kinatawan ng private learning centers, ilang mga national and local agencies at iba pang mga grupo. Layunin nito na mapataas ang serbisyong inihahandog para sa mga batang nagsisimula pa lamang matuto. Malaki ang magiging ambag nito sa kanilang development. Tinalakay rin dito ang mahakbang na maaaring gawin para sa pagbibigay sa mga bata. Dahil ang kanilang mga matututunan habang bata ay madadala at magagamit nila hanggang sa pagtanda. Sa pag-usbong ng teknolohiya, nagbigay babala si Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchingico Jr. kaugnay ng ilang peking Facebook account na gumagamit ng kanyang pangalan. Sa kanyang post, sinabi niyang ginagamit ng ilan ang kanyang pangalan para makapanlinlang at makapang-scam. Paalala niya, huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga peking account. Huwag ding magbigay ng mga OTP o verification codes. At huwag magpapadala ng pera o makipagtransaksyon. Hinikayat niya rin ang mga kababayan na agad i-report ang mga peking accounts para maiwasan ang pagiging biktima.